Kailangan pa po sila ng intensive na monitoring. Ang malinaw sa ngayon, hindi muna po mahalo sa ngayon. Pero as to when, hindi pa rin po natin masasagutin yan. Kasi base pa rin po, paulit-ulit sabi ko, no, base pa rin sa assessment ng ating mga multidisciplinary team. Mahigpit na binabantayan ng Department of Social Welfare and Development ang 2 minor de edad na namaril sa Tacloban City na nasa rehabilitasyon. Ayon sa DSWD, nananatiling nakahiwalay ang kani-kanilang silid at hindi pa sila maaaring ihalo sa ibang Children in Conflict with the Law o CICL habang sumasa ilalim sa assessment. Sa ngayon, wala pa rin silang komunikasyon sa kanilang pamilya maliban sa mga doktor, social worker, psychologist at iba pang mga kasama sa kanilang rehabilitasyon. Hindi rin sila pinahihintulutang gumamit ng telebisyon, cellphone o anumang gadget. Nananatili lamang sila sa kanilang silid na may sariling palikuran habang ang kanilang mga gawain ay nakabase sa intervention plan ng multidisciplinary team. Yun po nakadepende sa situation or condition din ng mga bata kung ano po yung next steps. Kaya po ang nabanggit ko kanina, may intervention plan po tayo kung saan nakalagay ano yung pagdadaanan ng mga activities, anong mga therapeutic activities ang kailangang pagdaanan ng 2 bata, anong mga rehabilitation or anong mga medical needs ng mga bata. So lahat po yun ay naka-breakdown dun sa intervention plan. Samantala, inihayag din ng DSWD na umaabot sa 346 days o halos 1 taon ang average length of stay ng mga CICL sa mga rehabilitation center. Pero nilinaw ng ahensya na nakadepende pa rin ito sa magiging kalalabasan ng assessment ng multidisciplinary team. Nilinaw ng ahensya na maaaring mas humaba pa ang pananatili ng isang bata sa rehabilitation center kung walang nakikitang pag-unlad o improvement sa kanyang kalagayan at sa isang malulubhang kaso ay maaaring mailipat sa angkop na pasilidad pagdating sa legal na edad. Meron pong mga professionals na tumitingin yun at hindi po basihan na sasabihin nila ng bata na okay na ako, rehabilitated na ako. Hindi po pwede yun. So, nagsisisi na ako na hindi ko na po uulitin. Hindi po ganon. So, we have professional means to test kung talagang handa or rehabilitated na yung bata. Ito po ay manggagaling sa doktor, psychiatrist, and pati po sa psychologist. Sila po ang pwedeng makakapagsabi noon. And even sa social workers, meron po kaming mga tests na tinitingnan, yung mga social functioning indicators, kung talaga nag-improve or na-rehabilitate na ba yung bata. So, multi-test po ang ginagawa namin. Hindi lang po kami nagde-depend sa anong sinabi ng bata. Hindi po ganun. So, kumbaga, napag-aralan na yan ng mga professionals. So, ready po tayo for that. Sa kabila ng mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad, sinabi naman ng DSWD na nagbubunga naman ang kanilang mga rehabilitation program. Based sa rate natin, almost 90% naman yung success rate po natin. Nakaka-integrate naman po sa community. So, malaki naman po yung success rate natin. So, tinitingnan natin per region, halos above 50% ang kanilang success rate in terms of reintegration sa community. So far yun po. Mababa rin nila ang kanilang mga nagiging repeat offender. Para naman sa mga batang wala ng pamilyang babalikan, inilalagay naman sila sa angkop na pasilidad tulad ng mga government facility, foster care o adoption. Depende sa kanilang sitwasyon. Sa kasalukuyan, may 17 rehabilitation center for youth ang DSWD sa buong bansa. Ayon sa ahensya, layunin nilang lalo pang palakasin ang mga intervention program at paghahanda ng multidisciplinary team, lalo na sa gitna ng lumalalim na pangamba sa mga kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.